kayang ipasok sa eroplano itong bitbit kong tapak? Hi everyone! Nasa huling araw na po tayo ng ating pamamalagi dito sa Vietnam. At hindi ko lubos maisip talaga na inabot ako ng 11 days dito. Hanggang sa muli, Vietnam. Last night na namin ngayon dito sa Sapa. Nag-iikot-ikot ako. Bibili sana ng mga souvenir. Ano pang pwedeng iuwi sa Pinas. So ang pangit man ng weather. Maaga kami nakauwi kanina after ng tour. 3:30. Lalabas sana ako. Kaso umuulan. Kaya tinulog ko na lang. Nagising ako alas 7 pasado na. This is our hotel. Sanha Hotel. Napakabait ng manager niya. Sinamahan niya kami sa aming tour for our last day. Today. Bukas pa lang last day namin. Bait niya, di ba manager, naging tour guide namin. Tapos taga-picture pa. Ang bait ni Ma'am Lana. Huling gabi na namin dito sa Sapa, Vietnam. Kaya lumabas ako para mag-vlog-vlog sana. Sinusulit ko ba yung view ganon? Baka kasi di ko na mabalikan to. Kaso ang pangit ng weather talaga. Sobrang foggy tapos maambon-ambon pa. Kaya kinabukasan, ayan, maaga na lang akong nagising. Alas 6. Para mag-ikot-ikot na parang barangay tanod dito sa Sapa. Dito pa lang kasi sa may ano ba tawag dito? City proper, ganon. Basta dito sa mismong sentro ng Sapa. Kung saan walking distance lang from the hotels, ganyan. Marami ka nang makikitang magagandang view. Katulad diyang sikat na Sun Plaza. Maraming nagpipicture dyan sa harap. Lalo na pag hapon, Diyos ko, crowded din dyan, sinasabi ko sa iyo. Dito na rin pala nilipat yung globo sa Mall of Asia. O kailangan may picture ka din dyan pag nagpunta ka dito sa Sapa, hindi pwedeng wala. Nakasulat dyan sa globo, City in the Fog. Ang ganda rin nito nga park sa gitna. Ewan ko kung anong tawag dito. Parang auditorium or amphitheater, arena, baking powder, ganyan. Basta ang ganda rin. Very Instagrammable. Yun lang kasi alam kong pang-describe sa mga picture-pictura na ito, Instagrammable. Basta, dito pa lang sa sentro, marami ka ng spot na pwede pagpa-picturean. Maglakad-lakad ka lang dito kahit di ka pa pumupunta doon sa mismong mga tourist spot. Ayan pa may simbahan din dito na ang ganda rin ng itsura, maganda magpa-picture. Dito lang din yan, magkakatabi lang yan sila. May isa pa pala kaming pupuntahang tourist spot ngayon bago kami tuluyang bumiyahe pabalik ng Hanoi. Ito yung kilalang Viet Trekking Cafe, kung saan mayroon kang overlooking view ng dumadaan na train sa harapan mo habang nagkakape ka. Sa labas ha, pero syempre pag nasa loob ka di mo makikita. Pero maganda rin yung ambience ng coffee shop nila dito sa loob ha, hindi lang doon sa labas. Hindi rin ganun ka-pricey yung mga coffee nila. Affordable naman at masarap din. Actually wala pa ako masyadong napintasan na kape na nainom ko dito sa Vietnam. Ang concern ko lang siguro dito yung measurement nila sa hot and cold. Minsan yung hot nila hindi ganun kainit, tapos ang konti, kalahating baso lang yata. Unfortunately guys, pangit na naman yung weather nung nagpunta kami dito. Sobrang foggy at mas lalo pang kumapal nung nag-start na akong uminom ng kape dito sa labas. Kaya hindi talaga makita yung dumadaan na train sa ibaba. As in 0 voltage 5 viewability. Maririnig mo lang yung ungol nung dumadaan na train kaso di mo talaga makikita. Buti may nabidyohan si Sir Melch kanina habang nag-order pa lang kami ng kape. Medyo kita pa ng konti nung mga oras na yan. Kaya ayan, sined na lang niya sa akin. Thank you so much po Sir Melch para sa video clip na ito. Umuwi na rin kami agad kasi kailangan alas 9 ng umaga nakabiyahe na kami. Papuntang Hanoi International Airport kasi abot din 5 hours yung biyahe mula dito sa Sapa. Yung flight ko ay 5:20 PM. Dumaan pala muna ako dito sa may bilihan ng pasalubong. Sa tapat lang naman to ng hotel namin. Puro damit lang naman ng bata tsaka bag yung binili ko kasi marami naman na akong nabiling ref magnet doon sa Danang City. Ayan pala si Miss Lana, ang ganda niya, diba? Thank you so much Sanha Hotel. It was a great stay. Hindi ako marunong sa mga words na gagamitin pero masasabi kong ang ganda at sulit ang hotel na to. Mura pa. 3 nights kami dito, wala pa sa 2,000 ang binayaran ko. Andito na rin pala yung cute na driver na maghahatid sa amin patungong Hanoi. Siya din pala yung sumundo sa amin mula sa Hanoi papunta dito sa Sapa. Ang bait din yan, tapos palangiti. Chubby pa, diba? Di nga lang marunong mag-English kaya gamit na naman si Google Translate. Bye-bye Miss Lana. Thank you so much for letting us rest in peace in your hotel. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize nung pauwi na kami. Kasi nung papunta pa lang kami dito nun sa Sapa, galing Hanoi. Kabadong-kabado talaga ako, habang nasa biyahe kami. Parang bagyo kasi itong Sapa, paikot-ikot yung daan tapos pataas talaga. Itong driver namin, ang bilis magpatakbo, gabi pa naman nun. Tapos di talaga siya nagmi-minor kahit may mga pakurbada, ganyan. Mag-overtake pa yan ng truck. Diyos ko, sabi ko buti
Buti na lang walang mga kasalubong to kasi magbubulagaan talaga kami dito. Kaso ngayon ko nga lang na-realize na safe naman pala kasi one way lang pala ang kanilang pababa at paakyat dito sa Sapa. So wala ka talagang makakasalubong na paakyat habang pababa kayo or pababa habang paakyat kayo, ganon. Diba? Ang galing ng pagkakagawa nila. 3:20 PM na pala kami nakarating dito sa Noybay International Airport. Dito na rin kami nagpaalaman lahat kasi iba po yung flight ko sa mga kasamahan ko. Sa PAL sila, ako naman ay sa Vietjet Air. Thank you so much po, Ma'am Edwina, Ma'am Norma, Sir Melch, Sir Richie, Ma'am Jovi at Sir D. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Pag check-in ko dito sa kiosk nila, delayed man pala yung flight ko, ng almost 1.5 hours. Medyo nag-worry ako kasi may layover pa ako sa Ho Chi Minh City. Kaya pagdating ko dito sa Ho Chi Minh, patakbo-takbo na ako papuntang International Airport nila kasi may 2.5 hours na lang akong natitira. Dito ko na rin pala naiwanan yung bit-bit kong sombrero kanina. Dahil sa kamamadali, pero may dala pa akong isa, maliit nga lang, nasa backpack ko. Ang haba pa ng pila sa check-in counter at immigration. So ayun, di na ako nakapag-feel masyado kasi pagod at gutom ang inabot ko talaga dito, Tapos tulog talaga ako sa bus, pauwing Pangasinan. Sobrang na-enjoy ko talaga ang Vietnam, guys. Super recommended ko ang bansang ito na puntahan nyo. Hindi ganun kamahal at hindi ko rin recommended na gayahin nyo ako na mag 11 days din. 5 days is enough kung gusto nyong mamasyal sa Vietnam. Danang City is my number 1 choice, pero kung babalik ako, gusto kong balikan si Sapa. Kasi nga hindi ko masyadong na-enjoy yung view dahil sa weather. Perfect magpunta sa Vietnam from spring to summer. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. O ayan, sinuot na niya yung pasalubong ko sa kanyang national costume sa Vietnam.